Medyo mahaba tong piece ko, no? Kasi kaya Johnny, I asked him na ilang oras ba dapat? Sabi niya, you take your time and then I will take my time, guys. Alright, this piece is for God and I hope hindi niyo ako makita dito bagkus si Lord lang. No? So ang title ng una kong pyesa ay Tinawag Kong Bigat. Okay. Masyado na namang bumibigat. Nahihirapan na naman akong buhatin. Masyado na namang bumibigat. Nahihirapan na naman akong lakarin. Masyado na namang bumibigat. Ang aking bawat mga hakbangin. Masyado nang mabibigat. Ang bawat hakbang na aking sinusubukan. Sa bawat pagtaas ng aking mga paa, tila baga ang katawan ko'y susuko na. Halos hindi ko na kinakaya ang patong-patong na problema. Pasakit, sakit, galit na aking nadarama. Nagkasabay-sabay sila. Tila baga nais mo sabihin sa akin, sumuko na. Ako naman, napatanong na lang, bakit? Grabe na kayo mga kaibigan. Bigat nyo na masyado sa balikat. Hindi ko na kayo naiintindihan. Baka gusto nyo na munang lumipat ng ibang lugar. Huwag lang muna ako ang inyong gambalain. Gusto ko lang naman magpahangin. Gusto ko lang naman magpahinga. Tapos magkape habang nakikinig ng musika. Pero palagi na nagsasagi sa isip ko, paano na lang kung wala siya? Paano na lamang ako kung wala ka? Oh, okay guys, commercial. And then the second piece, pinamagatan ko siyang buhat. Paano na lamang ako kung wala ka? Ang hirap kasi sa akin, parati na lang kitang nakakalimutan. Palagi ko na lang nakakalimutan, nandiyan ka pala. Palagi ko na lang nalilimutan, handa ka nga palang buhatin lahat ng bigat na aking daladala. Masyado kasi ako nagpabaya. Masyado ako nagpadala sa salitang kaya ko na. Kaya ko naman eh. Kaya ko nang mag-isa. Kahit ang totoo naman talaga, eh hindi ko kaya. Masyado pa kasi ako mahina para buhatin sila. Nakalimutan ko kasi may pangako ka nga pala. Nangako ka nga pala ikaw ang magiging lakas ko. Bakit pa kasi ako ganito? Masyado ako nakampante sa sariling kakayanan ko. Kaya sige, suko na ako. Inaamin ko na hindi ko kaya. Hindi ko kayang buhatin pa lahat ng bigat na ito. Kaya sisimulan ko ng bitawan lahat ng aking bitbit. Sisimulan ko ng tanggalin lahat sa balikat ko'y nakasabit. Sisimulan ko ng tanggalin lahat sa balikat ko'y nakasabit. Pero meron lamang ako sa iyo isang tanong. Pwede mo ba ako tulungan magbuhat? And the third piece, pinamagatan kong gaan. Pwede mo ba ako tulungan magbuhat? Simula nang ako sa iyo ay nanghingi ng tulong. Lahat ng bigat sa aking katawan ay unti-unti mo nang ikinulong. Sabay-sabay mo silang tinanggal sa aking kaisipan, sabay bulong. Hindi mo naman kasi kailangan buhatin mag-isa. Nandito ako. Tutulungan kita. Simula ng pag-amin ko sa iyo, hindi ko naman talaga kaya. Pinakita mo sa akin na kaya nating dalawa. Pinakita mo sa akin na kaya ko pagkasama kita. Pinakita mo sa akin na kaya ko pala. Kaya ko pala. Hindi ko naman pala kailangan matakot at mag-alangan. Dahil meron naman pala akong pwede lapitan at nasandalan. Sa bawat oras ng aking kapagburan, handa siyang maging aking kanlungan. Pinaigaan niya ako sa luntiang pastulan. Inakay niya ako sa tabi ng payapang tuligan. Kaya kahit na lumakad ako sa gitna ng lambak ng mga napakadilim na anino, hindi ako matatakot sa kapahamakan. Dahil siya ang kasama ko. Kaya kahit na bumigat man ng sobra lahat ng dala-dala kong bagahe, hindi ko na kailangan pang mangamba kung kakayanin ko pang mabuhat dahil may gusto naman pala tumulong sa akin. Ang pangalan niya ay Yahweh. Hindi niya lang basta pinagaan lahat ng aking mga kabigatan. Hinayaan niya rin akong yakapin ang prinsipe ng kapayapaan at ako'y kanilang pinaliguan sa tubig ng kalayaan. Kaya kung nararamdaman ko na lahat ng mga bigat, lumapit ka sa kanya, humingi ng tulong magbuhat. Pinapangako ko sa iyo, hindi mo pagsisisihan dahil sa tulong niya, lahat ng sitwasyon gumagaan.
Amen. And then this is the last piece. I hope nag-i-enjoy pa kayo. This last piece is basically, ginawa ko siya like kagabi lang or last week. Pero, sinread ko siya kagabi. Pinamagatan ko itong wala ng balikan. And this is my story. This is my testimony. Noong umpisa, hindi ko pa kilala ang nagpasimula, pasimuno, gumawa, o kung sino pa talaga ang manlilikha ng sansinukob, ng sanlibutan, ng sangkahayupan at ng sangkatauhan. Napakaraming katanungan na naglalaro sa aking isipan. Kung sino ba talaga ang dapat kong sundan? Napakarami ko ng nilakaran, napakarami ko ng sinubukan, napakarami ko ng sinamahan, napakarami ko ng pinag-aralan upang akin lamang malaman kung sino nga ba ang sasabi ng katotohanan, kung saan-saan ako naghanap, kung kani-kanino nagtanong, para akong tupang naliligaw sa sariling isip na kakulong. Hindi ko malaman kung ano ba ang dapat kong gawin, kung saan ba dapat ako pumunta. Hindi ako makalis sa kinatatayuan, mga pa ako'y nangangawit na. Subalit isang araw, habang ako'y naliligo, sa kalagitnaan ako'y kanyang tinatagpo. Oo, ang weirdo. Pero alam nyo, napaluhod na lamang ako. Habang lumuluha, damang-dama ng puso ko ang kagalakan dahil sa wakas. Natagpuan ko na ang manlilikha. Pero teka, may mali. Hindi ko siya natagpuan. Sa lugar ko mismo, ako'y kanyang pinuntahan. At sa paghahanap ko, siya ang sa akin mismo kumatagpo. Hinimas niya ang aking ulo. Binuhat niya ako, pinusan sa kanyang balikat. Sabay sabing, anak, simula sa mga araw na ito, hindi mo na kailangan maghanap pa. Dahil nakita na kita. At ako naman ay nasa sayo na. Agad kong pinunasan ang aking mga luha. Sabay tayo ng buong tindig at sinabi sa aking sarili, alam ko na. Alam ko na kung sino ang dapat kong sundan. Alam ko na kung kaninong yapak ang aking dapat tapakan. Kaya't ako ay nagpasya. Buong isip at puso kong itikniklara. Wala bang mga taong nakikita, subalit saksi ang mga anghel sa kalangitan na ang aking buong pagkatao. Jesucristo ay hawak ko na. Kaya patuloy, ikaw ay aking susundan. Pipiliting hindi bumalik sa dating nilalakaran. Ang aking loob ay lalakasan. Kaya simula sa mga araw na ito, saksi ang bawat isa sa inyo kung paano binago ni Jesucristo ang buhay. That's it po. Graduate.